Mare, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating sa kaarawan ng inaanak ko. Okay lang yun, ano ka ba? Sandali, ano ba yung dala mong regalo sa anak ko? Ay, oo nga pala. Ito Mare, regalo ko para sa anak mo. Tignan mo, ang ganda niyan. Ano ito? Dress lang? Tsaka mukhang mura lang to ah. Parang nasa 50 lang ang presyo nito sa palengke. Naku Mare, yan lang talaga nakayanan ko. Kinakapos kasi kami ngayon eh. Ano ba yan, Tonya? Nakakatampo ka naman. Alam mo namang ikapitong kaarawan ng inaanak mo, tapos yan lang ang matatanggap niya sa'yo. Alam ko naman na hindi sapat ang kinikita ng asawa mo, pero sana pinag-ipunan mo man lang ang ireregalo mo sa anak ko. Mukhang galing pa sa ukay-ukay ang ibibigay mo eh. Sorry talaga, babawi na lang ako sa susunod na kaarawan niya. Tingnan mo muna kung kasya ba yan sa inaanak ko. Kung hindi, papapalitan ko na lang. Wag na, kunin mo na lang to at baka mga tipang anak ko dyan. Mukhang hindi mo naman pinaghandaan ang kaarawan niya. Tingnan mo nga yung suot mo, nakakahiya kung papasok ka sa loob. Tapos makikita ka ng mga bisita ko. Umuwi ka na lang, ipagbabalot na lang kita ng pagkain. Sige, huwag ka na mag-abala. Mauuna na ako. Pasabi na lang sa anak mo na maligayang kaarawan sa kanya. Malungkot na umuwi si Tonya dala ang regalong ibibigay sana nito sa kanyang inaanak. Nasaktan man siya sa mga sinabi ng kumare niyang si Susan, ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Pagkarating niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang asawa na nag-aasikaso na ng kanilang mga paninda. Para yun sa kanilang tindahan. Nakaipon kasi si Tonya ng pera at ginamit itong puhunan para sa maliit na sari-sari store niya. Oh, nandito ka na kaagad? Akala ko ba matatagalan ka? Hindi na ako tumuloy eh. Ang dami kasing bisita ni Susan. Nakakahiya naman tapos ganito lang ang ibibigay kong regalo sa anak niya. O bakit? May problema ba dyan? Maganda naman yan ah. Kahit mumurahin lang yan ang importante. Mula sa puso mo. Hayaan mo na. Mag-asikaso na lang tayo ng mga paninda natin para bukas. Umiwas na lamang si Tonya sa usapan nila ng kanyang asawa at nag-focus na lamang sa pag-aayos ng kanilang tindahan. Kinabukasan, masayang binuksan ni Susan ang kanyang maliit na sari-sari store. Pinagtitingi na naman ito ng kanilang mga kapitbahay. Tonya, may tindahan ka na pala. Tamang-tama, wala pa naman kami ngayon. Baka naman pwede ako makapangutang sa tindahan mo. Ha? Pero kabubukas ko lang ng tindahan eh. Ito naman parang hindi tayo magkapit-bahay. Sige na, pakuha na muna ako ng sardinas at 2 kilong bigas. Nagtindahan ka na? Saan ka naman kumuha ng puhunan para dyan? Wala ka naman trabaho. Inipon ko lang yan mula sa sahod ni Berto. Nakapag-ipon ka? Hindi naman kalakian ang kinikita ni Berto, di ba? Kaya paano nangyari ang sinasabi mo? Mabuti na lang talaga nakasampa na sa barko ang asawa ko. Kaya mabibili ko na rin ang mga gusto ko. Masaya ako para sa iyo, Susan. Oo, tama ka. Maliit nga lang ang sahod ng asawa ko. Pero kakayanin naman talagang makapagtabi ng pera. O siya, alis na muna ako. Kakain kasi kami sa labas eh. Nagpadala na naman ng malaking halaga ang asawa ko. Napabuntong hininga na lamang si Tonya sa mga pangmamaliit sa kanya ni Susan. Naglinis na lang ito sa harapan ng kanyang bahay. Sa unang bukas ng kanyang negosyo, naging matagumpay naman ito. Dahil kumita naman ang kanyang sari-sari store. Kaya naman nagkaroon ng pag-asa si Tonya na pagbutihin pa ang kanyang ginagawa. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, nagkaroon na rin ng pamilihan si Susan. Mas malaki at mas maraming paninda kumpara sa kanyang maliit na tindahan. Nagbukas ka na rin pala ng tindahan, Susan? Oo, bakit? Wala naman. Tingnan mo yung tindahan ko. Ang laki at maraming mabibili kaysa sa sari-sari store mo. Saka, bakit kulang-kulang ang mga tinitinda mo? Yun pa lang kasi ang nakayanan namin sa ngayon. Pero magkakaroon din yun ng maraming laman. Ay, oo nga pala. Pupunta ka ba sa reunion natin? Naku, mukhang hindi eh. Pumunta ka na. Pahiramin na lang kita ng damit. Alam ko naman wala kang susuotin eh.
Nakakaya naman sa mga kaibigan natin kung hindi ka magpapakita sa kanila. Hindi naman sa wala akong susuotin. Balita ko kasi marangya na rin ang mga buhay nila. Samantalang ako, ito sa bahay lang. Bakit naman kasi si Berto ang inasawa mo? Hindi niya tuloy maibigay ang mga pangangailangan mo. Dapat gayahin mo ko. Kahit humiga maghapon, may pera ako. Sa totoo lang, Tonya, minsan nagkakalat na lang talagang salapi sa bahay namin eh. Nakakatuwa naman kung ganon. O sige, uuwi na ako. Nagmadali na lamang umuwi si Tonya dahil pinamukha na naman sa kanya ni Susan ang pagiging mahirap niya. Nag-aalinlangan din ito na pumunta sa kanilang reunion. Wala kasi siyang maaaring maipagmalaki sa mga kaibigan nila. Ma, halos maubos na po ang mga nakahanger sa damitan nyo. Wala pa rin po ba kayong nagugustuhan? Anak, ano sa tingin mo rito ang bagay sa akin? Saan po ba kasi ang punta nyo, Ma? May reunion kasi kami bukas sa mga kaibigan ko. Ayoko sanang pumunta, ang kaso baka naman magtampo sila sa akin. Ganun po ba? Sa tingin ko, mas bagay po itong kulay pulang dress sa inyo. Sigurado ka ba? Saka nga pala, pairamin mo muna ako ng bag mo bukas ha. Alagaan mo rin muna ang kapatid mo habang wala pa ako. Sige lang po, Mama. Magsaya kayo sa reunion nyo. Ako na pong bahalang mag-asikaso sa lahat. Alam mo, kahit hindi man tayo mayaman tulad ng iba, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mababait na anak. Nagpapasalamat din po kami, Mama. Kasi po, kayong naging nanay namin. Hindi man marangya ang buhay nila Tonya, maligaya pa rin ito. Dahil hindi naman nababase sa pera o yaman ang pagkakaroon ng masayang pamilya at pamumuhay. Pinagpatuloy naman ito niya ang pagpunta sa kanilang reunion, kasama ang kanyang kumaring si Susan. Oh, akala namin hindi na kayo pupuntang dalawa eh. Ang dami pa namang pagkain oh. Medyo natagalan lang kami. Ito kasi si Tonya, parang hindi sigurado sa susuotin niyang damit. Paano ba naman kasi? Halos lahat yata galing lang sa ukayan. Ano? Mumurahin lang ang mga kasuotan mo, Tonya? Kawawa ka naman kung ganon. Pasensya na kayo, pero hindi ko kasi kayang bumili ng mga mamahalin eh. Masun lang kasi ang trabaho ng asawa mo. Kaya hindi ka talaga magkakaroon ng mga gamit na may kalidad, no? Tingnan mo itong damit na suot ko ngayon. Ang ganda, di ba? Mahal kasi ang bili ko rito. Sandali, yung trabahador sa construction na nandiligaw sa'yo noon, Tonya, yun ang napangasawa mo ngayon? Oo, pero masipag naman ang asawa ko kahit na yun lang ang trabaho niya. Pero walang pag-unlad ang buhay nyo. Yung asawa ko nga ngayon, nagpadala na naman ng malaking halaga. Ipasyal ko raw ang mga anak namin at bumili na rin daw ako ng mga gusto ko. Ako naman, binila ng bagong bag ng engineer kong asawa. Bigyan mo naman si Tonya. Kawawa naman oh, kasi mukhang sa anak niya pa yung gamit niya ngayon. Ano ba yan, Tonya? Pati ba naman yan hindi mo pa mabili? Ang mga asawa namin, contractor, engineer, seaman, architect. Tapos ang asawa mo mason lang. Nagtawa na ng malakas sa mga kaibigan ni Tonya sa pangungutya ng mga ito sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding galit sa mga ito, lalo na kay Susan. Uuwi na lang ako. Hindi ko kasi masasabayan ng mga buhay na meron kayo. Kumuha ka na muna ng mga pagkain dito. Baka kasi hindi pa kumakain ng pamilya mo. Saka mga mamahalin yan ah. Hindi na. Aalis na lang ako. Pasensya na kayo. Baka naman dinamdam mo mga sinabi namin sa iyo ha. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Kaya wag kang masasaktan. Ayos lang sa akin yun. Wala namang masama sa mga sinabi nyo eh. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo. Kahit na mahirap lang ang pamumuhay namin, masaya at kontento naman kami sa buhay. Pagkatapos sabihin niyo ni Tonya, ay umalis na ito. Hindi niya ipinakita sa mga kaibigang nasaktan siya sa mga pangmamaliit nito sa kanya. Nang makauwi siya, napansin ng kanyang asawa ang lungkot sa kanyang mukha. Oh, kumusta ang reunion niyo? Bakit parang hindi yata maganda nangyari? Minaliit nila ako, Berto.
maayos ang buhay nila. Samantalang ako ito, asawa lang ng mason. Pasensya ka na kung ito lang ang trabaho ko. Pero masaya naman tayo, di ba? Huwag mo na isipin yung mga sinabi nila. Saka may karamdaman ngayon ng bunso natin. Sumusobra na talaga si Susan. Pinahiya niya ako kanina. Dahil sa kanya kung bakit ako minamaliit ng iba naming mga kaibigan. Umiiyak si Tonya ng mga sandaling yun. Hindi nito matanggap ang ginawa sa kanya ng kaibigan at kumare na rin niyang si Susan. Kinabukasan, maaga itong nagbukas ng kanyang tindahan at bumungad agad sa kanya ang kapitbahay na si Lena. Tonya, pakuha naman ako kahit 1 kilong bigas oh. Wala pa kasi kaming isasaing ngayon eh. Nako, pasensya ka na. Pero hindi na muna ako magpapautang. Wala pa kasi akong pang-abono sa mga paninda ko. Ang damot mo naman, Tonya. Tama nga sinabi ni Susan. Bakit? Ano ba ang sinabi niya? Na yumabang ka na raw. Nagkaroon ka lang ng tindahan. Ako pa talaga ang mayabang ngayon. Umalis ka na nga sa harapan ko. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Nako, ang sungit naman ito. Mama, si Bunso po. Ang taas po ng lagnat. Ano? Pero okay naman siya kagabi ah. Dali na po kaya natin siya sa ospital. Nanginginig na po yung kapatid ko. Halika at samahan mo ko. Isugod na natin si Bunso sa pagamutan. Dali-daling ipinatingin ni Tonya sa doktor ang kalagayan ng kanyang bunsong anak. Nagkaroon ito ng malubhang kondisyon at kinakailangan ni Tonyang makabili ng mga gamot para rito. Wala kasi sa ospital na yun ng mga lunas, kaya naman kailangan niya itong makuha sa iba. Sinubukan ni Tonya na gamitin ang benta niya sa tindahan, ngunit hindi ito naging sapat. Kaya naman naisipan na lamang niya na mangutang kay Susan. Wala akong pera ngayon, Tonya. Saka marami akong pinamili sa tindahan ko. Wala akong ipapautang sa'yo. Susan, maawa ka naman. Kailangan talagang makabili ng gamot para sa anak ko. Babayaran naman kita eh. Paano mo ako mababayaran? Minimum lang naman ang sahod ng asawa mo. Tapos yung tindahan mo halos wala namang laman. Grabe ka naman, Susan. Kaya ko naman magbayad kahit maliit lang ang kinikita ng asawa ko. Parang hindi mo naman ako kaibigan kung tratuhin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Kahit meron man ako ngayon, hindi kita pahiramin ng pera. Alam ko naman kasi nagipit kayo, kaya hindi mo ako mababayaran. Ang sama talaga ng bibig mo. Tandaan mo ito, hindi araw-araw na sa iyo ang biyaya ng Diyos. Ito na ang una't huli na lalapit ako sa iyo. Aba, parang nagbabanta ka pa, Tonya. Umalis ka na nga. Baka malasim pa ang tindahan ko sa'yo. Dahil nabigo si Tonya na makahingi ng tulong kay Susan, hindi naagapan ang buhay ng kanyang anak. Sa kasamaang palad, pumanaw ito sa sakit na pulmonya. Sobrang bilis ng pangyayari at hindi ito matanggap ni Tonya. Sinisisi pa nito ang kaibigan na si Susan. Kung pinahiram lang sana siya nito ng pera, maaaring naagapan pa nito ang kanyang bunso. Mabilis naman nila itong naiburol sa kanilang bahay. Mama, nasa labas po si Tita Susan. Nakikiramay daw po siya. May mga dala rin po siyang bagay na makakatulong sa atin. Ngayon pa siya magmamalasakit kung kailan nakaburol na ang kapatid mo. Hindi ko siya kailangan. Tonya, pinapasok ko na si Susan. Gusto kanya makausap. Nakikiramay ako, Tonya, sa sinapit ng anak mo. May mga biskwit at kape pa ako dito. Galing pa yan sa ibang bansa. Hanggang sa burol ba naman ang anak ko magyayabang ka pa rin? Mamaliitin mo na naman ako. Ano bang masama sa ginawa ko? Nagdala ako nito dahil alam kong wala kayong pambili. Sa ginawa mo wala, pero sa sinabi mo meron. Pinamumukha mo sa akin na wala talaga akong kakayahan. Mayabang ka, Susan. Nagmamalasakit na nga ako sa inyo tapos yan pang sasabihin mo? Sa katotoo naman hindi mo kayang bumili ng mga bagay na meron ako. Kaya nga binabahagian na lang kita eh. Umalis ka na at baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Masama rin ang ugali mo, Tonya. Naparito ko para tumulong pero minamasama mo pa. Naghihingalo ang anak ko sa ospital nun pero hindi mo naman nagawa magmalasakit sa kanya.
Ngayong wala na siya sa kakatutulong. Umalis na lamang si Susan dahil napahiya siya sa burol ng bunso ni Tonya. Lumipas sa mga araw, nailibing na rin ang bata. Nalulungkot man si Tonya sa pangyayaring yun, sinikap niya na lang makabangon at binuksan ulit ang kanyang tindahan. Tonya, nabalitaan mo ba? May namatay daw malapit sa lugar natin. Kinulam dahil masama raw ang ugali. Totoo ba yan? Sino naman ang gagawa nun? Ang sabi nila, yung matandang nagtitinda raw ng kakanin sa paradahan ng mga tricycle. Pero usap-usapan lang naman yon. May uutangin ka ba? Kumuha ka na ngayon. May pupuntahan pa ako eh. Talaga ba? Himala at pakukuhain mo yata ako sa tindahan mo. Nang marinig ni Tonya ang patungkol sa mangkukulam, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Hinanap niya ang matandang nagtitinda ng kakanin. Bibili ka ba? Kanina ka pa kasi nakatayo sa harapan ko. Totoo po ba na nangkukulam kayo? Bakit mo naman naitanong at saan mo nalaman? Nasabi lang po sa akin ng kakilala ko. Hinanap ko po kayo dahil may gusto kong gantihan. Matutulungan niyo ba ako? Mababakas ko sa iyo ang matinding galit. Pero binabalaan kita. Sa oras na naisagawa ko ang sumpa, hindi na ito mababawi. Tutuloy ka pa ba? Hindi ko siya mapapatawad sa pang-aalipos niya sa akin. Desidido na po ako na gawan siya ng masama. Hindi na talaga nagdalawang isip pa si Tonya na ipakulam ang kumari nito. Sagad kasi talaga ang pagkamuhi niya rito. Hanggang isang gabi, nakaramdam na lamang ng pananakit ng ulo si Susan. Bigla na lang ding nalaga sa mga buhok nito. Anong nangyayari sa akin? Bakit nalalaga sa mga buhok ko? Diyos ko ate, halos mapanot ka na. Masakit nga rin pati ang ulo ko. Ano kaya nangyayari sa akin? Bakit hindi ka magpatingin sa doktor? May pupuntahan pa ako bukas eh. Hindi naman yata ito seryoso. Ikaw ang bahala. Pinagsawalang bahala na lamang ni Susan ang nangyayari sa kanya. Hindi na ito nag-alala pa sa kanyang kalagayan. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman na nito ang paglala ng kanyang kondisyon. Isang araw, napadaan si Susan sa tindahan ni Tonya. Napansin nitong nakabalot ang kanyang ulo. Unti-unti na rin kasing nauubos ang buhok niya. Mukhang may lakad ka yata ngayon, Susan. Nagpadala na naman ba ang seaman mong asawa? Oo. Ang totoo nga niyan, mamimili na naman ako ng mga damit ko. Minsan hindi ko na talaga alam kung saan gagastosin ang pera na pinapadala sa akin ng asawa ko eh. Buti ka pa, marangya ang buhay. Maganda kasi ang trabaho ng asawa ko, hindi tulad ng iba dyan. May pera ka nga, masama naman ang ugali mo. May sinasabi ka ba? Lakasan mo naman para marinig ko. May pera ka, di ba? Sa tingin ko kailangan mong ipatingin yung tenga mo. Ano? Iniinsulto mo ba ako, Tonya? Nagagalit ka sa akin kasi naiinggit ka. Hindi mo lang kayang bilhin ng mga bagay na meron ako. Eh ano naman, ang importante hindi nakakasuka ang pag-uugali ko. Nakakaawa ka talaga, kaya siguro namatayan ka ng anak. Kasi ginuguto mo. Paano ba naman kasi maliit lang din ang sahod ni Berto? Hindi katulad ng asawa ko. Naiipon na lang sa bangko ang pera. Huwag mong dinadamay ang anak ko rito. Sumusobra ka na talaga. Inatake ni Tonya si Susan dahil sa kalabisan ng pang-aalipusta nito sa kanya. Ngunit laking gulat ni Tonya nang matanggal ang balot sa ulo ng kumari niya. Nakita nito na halos makalbo na si Susan. Buisit ka talaga, Tonya! Anong nangyari sa'yo? Wala kang pakialam. Babalikan kita at hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito sa akin. Mukhang kinakarma ka na yata. Itigil mo yung bibig mo. Baka masamain ka talaga sa akin. Galit na umalis si Susan dahil muli na naman siyang napahiya sa mga tao. Samantala si Tonya nakaramdam ng saya. Naisip nito na tumalab na ang kulam sa mayabang niyang kumari. Nagdaan pa ang ilang mga araw at ang kalagayan ni Susan ay mas lumala pa. Kaya naman naisipan na nitong magpatingin sa doktor. Ngunit ayon dito,
wala namang nakitang problema sa kalusugan niya. Ate, subukan kaya natin magpatingin sa albularyo. Baka matulungan tayo sa kondisyon mo. Bakit sa albularyo? Ang sabi ng doktor, wala naman akong sakit. Kung ganon, ano yan nangyayari sa'yo? Ang sabi nila kapag hindi raw matukoy ng doktor ang kondisyon mo, maaaring kinulam ka. Sino naman ang gagawa nun sa akin? Kaya nga magpatingin tayo sa albularyo. Nang sa ganon, matukoy na rin natin kung ano yung karamdaman mo. Napaisip si Susan sa suwestyon ng kanyang kapatid at napagpasya na rin ito na magpakonsulta sa ibang manggagamot. Naghanap sila ng magaling na albularyo na talagang makakapagtukoy ng kanyang karamdaman. May isang taong nagpakulam sa'yo. Galit na galit ito at malalim ang pinagmumulan nito. Kaya mo ba akong pagalingin? Kahit magkano magbabayad ako? Saka, matutukoy mo ba kung sino may gawa nito sa akin? Pasensya na, pero ang sumpang ipinataw sa'yo ay hindi ko kayang alisin. Ngunit malalaman mo kung sino ang may gawa nito sa'yo. Paano? Tulungan niyo ako! Sa pamamagitan ng itim na kandila ng albularyo, natukoy kung sino ang nagpakulam kay Susan. Hindi naman makapaniwala si Susan sa sinabi ng manggagamot. Pinagbigay alam kasi nito na isang kaibigan niya ang nagpataw ng sumpa. Tanging si Tonya lamang ang naiisip nitong may malaking dahilan upang magawa yun sa kanya. Kaya naman agad niya itong sinugod. Hoy Susan! Ang lakas ng loob mo ipakulam ako? Bakit? Ano bang nagawa ko sa'yo? Ano bang sinasabi mo dyan? Wala akong alam sa ibinibintang mo. Huwag mo nang itanggi dahil ang albularyo mismo ang nakaalam ng ginawa mo sa akin. Ang tanda mo na, Susan, para maniwala sa albularyo. Tigilan mo nga ako at baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay natin. Sinasabi ko na nga ba inggit ka talaga sa akin. Palibhasa dukhayang na pangasawa mo. Ilang beses mo pa bang mamaliitin ang kakayahan ng asawa ko? Ganyan na nga nangyayari sa'yo, masama pa rin ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Bakit? Kaaya-aya bang pag-uugali mo? Nagawa mo nga ako'y sumpa Dapat lang talagang mamatayan ka ng anak. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Malilintikan ka na sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Wala ka namang kakayahan kung kasuhan kaya kita sa ginawa mo sa akin. Sige, gawin mo. Kung hindi ka nila pagtawanan, wala akong kinalaman sa karamdaman mo. Umalis ka na bago pa ako mapuno sa'yo. Pumasok na lamang si Tonya sa kanilang bahay para maiwasan na si Susan. Masyado na kasing malaking iskandalo ang ginagawa nito sa kanya. Hindi naman siguro totoo ang mga binibintang sa ni Susan. Hindi ko yun magagawa, Berto. Nahihibang lang yung si Susan. Naniniwala ako sa'yo. Naisip ko nga na lumayo na kaya tayo sa lugar na ito. Bakit naman tayo aalis dito? Nagiging madalas na kasi ang pag-aaway niyo ni Susan. Wala nang katahimikan sa buhay natin. Hayaan mo nga ang babaeng yun. Titigil din siya sa ginagawa niya sa atin. Kinakarma na nga, masama pa rin ang ugali. Mababakas sa mukha ni Tonya ang matinding galit nito kay Susan. Dahil hindi ito tumitigil sa pagmamaliit sa kanila ng kanyang asawa. Samantalang si Susan, nagawang siraan si Tonya sa lahat ng taong kakilala niya. Pinagkalat nito ang ginawa sa kanya, kaya naman naging usapan ito sa kanilang lugar. Isang araw, umuwing umiiyak ang anak ni Tonya. Sinabihan kasi ito ni Susan patungkol sa pagpapakulam niya rito. At dahil doon, hindi na siya nakapagpigil pa at sinugod ito. Hindi mo na ba talaga titigilan ng pamilya ko, Susan? Oh, bakit ka naman napasugod dito? Nagsumbong sa iyong anak mo, no? Grabe ka. Halos hirap ka na nga sa paglalakad dahil sa pamamaga ng mga paa mo. Nagagawa mo pa talagang apihin kami. Aminin mo na kasi na ikaw talaga nagpakulam sa akin. Wala na nga kayong makain, gumawa ka pa na masama. Hindi man marangya ang buhay na meron kami at hindi man kasing dami ng pera mo ang kinikita namin, masaya pa rin kami kasi kasama ko ang buong pamilya ko. Kaya tumigil ka na sa pang-aalipusta sa amin. Kung ganon, anong dahilan bakit mo ako pinakulam? Hindi ako may gawa niyan sa'yo, pero sigurado ko na kaya yan nangyayari sa'yo dahil sa kayabangan mo. Mayabang ako sa paningin mo dahil inggit
ka. Walang malaking kinikita ang asawa mo. Wala kang maayos na damit. Hindi ka rin nakakabili ng mga bagong bag. At higit sa lahat, hindi mo ko kayang higitan. Ikaw ang tunay na nakakaawa dahil magdurusa ka sa karamdaman mo hanggang sa mawalan ka ng buhay. Umalis si Tonya na may iniwan na kaba at takot kay Susan. Alam niya kasi na mas maghihirap pa ang kalagayan nito. Ang pagiging magkaibigan at kumare nila ay tuluyan ng natapos. Samantala si Susan, mas ramdam na ang sakit ng kanyang karamdaman. Wala nang araw na hindi na nakita ang buong katawan niya. Naubos na rin ang buhok nito sa ulo. Ngunit nanatili itong mayabang. Nang umuwi ang kanyang asawa mula sa ibang bansa, nagawa pa nitong ipagmalaki kay Tonya ang mga bago nilang gamit. Kahit pa nakaupo na lamang ito sa wheelchair. Ang dami naman pasalubong ng asawa mo, Susan. Ganun talaga kapag maganda ang trabaho. Hindi tulad ng iba dyan. Masama na ang lagay mo pero mayabang ka pa rin. Naiinggit ka na naman sa akin, Tonya. Kaya ganyan ka magsalita. Palibasa mga gamit nyo sira-sira na. Pero hindi nyo mapalitan kasi nga wala kayong pera. Susan, may dugo sa ilong mo. Ayos ka lang ba? Ha? Wala lang yan. Napagod lang siguro ako kanina. Mukhang lumalala yata ang kalagayan mo. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Okay nga lang ako eh. Makapasok na nga sa loob mga buwisit. Itinanggi man ni Susan ang lumalala niyang kondisyon. Alam naman ni Tonya na hindi na magtatagal ang buhay nito. Labis na pinahirapan si Susan ng kanyang karamdaman. Kaya naman nagbakasakali uli ito na magpatingin sa doktor. Ngunit bigo pa rin na malaman ng mga ito ang sakit niya. Unti-unti na ring nawala ng pag-asa si Susan. Subalit ang masamang ugali nito ay hindi pa rin naalis. Nagawa pa nitong ipatawag si Tonya sa barangay dahil naniniwala siya na ito talaga ang nagpakulam sa kanya. Ayusin niyo na ang problema niyong dalawa at magkaayos na lamang kayo. Bakit pa ayaw niyo maniwala sa akin na sinumpa ako ng babaeng yan? Ito lang ba ang dahilan ng pagpapatawag mo sa akin dito? Hindi ka ba titigil, Susan? Umamin ka na kasi sa harapan ni Kapitan para matapos na ito. Sisiguraduhin ko na makakasuhan kita. Pero Susan, si Tonya ang dapat magkaso sa iyo dahil paninirang puri ang ginagawa mo. Hindi ka tanggap-tanggap sa korte ang inaakusa mo sa kanya. May pera ako, kaya kaya ko ipakulong ang babaeng yan. May kakayahan ka nga na bilhin ng lahat ng bagay, pero ang pagiging mabuting tao, hindi mo kayang pagkagastusan. Kung hindi ka lang sana nilamon ng kayabangan mo, hindi mo sasapitin yung karamdaman mo ngayon. Ikaw ang may masamang ugali sa ating dalawa. Nagawa mo nga akong ipakulam eh. Pwede ba magkaayos na lang kayong dalawa? Madalas na kayong ireklamo ng mga kapitbahay dahil sa paulit-ulit na bangayan ninyo. Hindi po ako may problema, Kapitan. Aminin mo na kasi ang kasalanan mo sa ate ko. Kung wala kayong magandang sasabihin, mabuti pa aalis na ako. Paalam po, Kapitan. Pasensya na sa abala. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Tonya! Hindi na nagawang pigilan pa ni Susan si Tonya sa pag-alis nito. Dahil muli na naman siyang nakaramdam ng panghihina. Samantala ang asawa ni Tonya ay labis na ang pag-aalala sa mga nangyayaring kaguluhan. Bakit kasi hindi na lang tayo umalis sa lugar na to? Tumigil ka nga, Berto. Dito na ako lumaki at nagkapamilya. Hindi ko lilisanin ang bahay na ito nang dahil lang kay Susan. Mama, alam niyo ba, tinutokso na rin ako ng mga kakilala ko. Sinasabi nila na nakipagkasundo ka raw sa mangkukulam. Huwag ka magpa-apekto sa mga sinasabi nila. Wala naman yung katotohanan eh. Hindi niyo po ba talaga ipinakulam si Tita Susan? Bakit parang nagdududa ka? Iniisip mo rin ba na ginawa ko yon? Tumulo ang mga luha ni Tonya dahil batid nito na hindi na nagtitiwala sa kanya ang kanyang anak. Nagkaroon na rin sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa. Habang naghihirap si Susan sa karamdaman nito, nakakaranas naman ng magulong pamumuhay si Tonya.
Parehong walang magandang naidulot sa kanila ang pangkukulam. Isang araw, habang naglalakad si Tonya patungo sa palengke, nakasalubong nito ang mangkukulam na gumawa ng sumpa kay Susan. Bilang na lang ang mga araw niya. Masaya ka na ba, Tonya? Galit na galit ako sa kanya, pero hindi na ako natutuwa ngayon. Gumulo ang buhay namin simula nang ipakulam ko siya. Bakit ganun? Dahil yan ang kabayaran sa sumpa na hiniling mo para sa kanya. Hindi mo na ito maaaring mabawi pa. Pero paano ang pamilya ko? Naapektuhan na sila ng mga nangyayari. Pwede kang lumayo at alisin sa sarili mo ang konsensyang nararamdaman mo. Pero manang, gawin mo na yon dahil yun na lang ang paraan. Pinag-isipan pa ng maayos ni Tonya ang sinabi sa kanya ng mangkukulam. Dahil hindi niya kayang lisanin ang lugar na kinalakihan niya, nagpatuloy naman ang panggugulo sa kanya ni Susan, kahit pa nakaratay na lamang ito. Labis kasing nagalit ang pamilya nito at binantaan na rin ng mga ito ang kanyang buhay. Buti nakakatulog ka pa sa ginawa mo sa ate ko. Inutusan ka ba ni Susan na guluhin ako? Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong kinalaman sa nangyayari sa kanya? May tatanggi mo sa amin ang bagay na yun, pero hindi ka makakaligtas sa Diyos. Hindi rin magtatagal ang buhay mo, Tonya. Tandaan mo yan. Hindi naging mabuting tao ang kapatid mo, kaya nararapat lang yun sa kanya. Hindi nakitaan ng takot si Tonya at sa halip, pinanindigan nito ang galit kay Susan. Ngunit nagpasya na rin ito na lisanin na lamang ang lugar na kinalakihan niya. Aalis na kayo, Tonya? Biglaan naman yata. Oo, para magkaroon na ng katahimikan ng buhay namin. Teka, alam mo ba na wala na si Susan? Hindi ka man lang ba dadalaw sa burol niya? Bakit pa? Alam ko naman na kinamumuhian ako ng pamilya niya. Hindi ka man lang ba nakukonsensya sa ginawa mo sa kanya? Wala akong nagawang masama. Kasalanan niya kung bakit yun nangyari sa kanya. Hoy, saan kayo pupunta? Tatakasan mo na ba ang kasalanan mo sa ate ko? Tigilan niyo na ang asawa ko. Wala naman siyang kinalaman sa nangyari kay Susan eh. Naniniwala ka sa sinungaling mong asawa? Hindi siya patatahimikin ng konsensya niya. Berto, tara na at umalis na tayo. Huwag na natin patulan yan. Nagmadaling umalis si Tonya kasama ang kanyang mag-ama. Tuluyan na nitong iniwan ang kanilang bahay. Umaasa ito na magiging maayos ang kanilang pamumuhay sa probinsya ng kanyang asawa. Habang nakasakay sila sa bus, napansin ni Tonya ang matandang mangkukulam. Ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Bakit? May problema ba? Wala naman. Berto, may aaminin sana ako sa'yo eh. Ano naman yon? Berto, ako talagang nagpakulam kay Susan. Ano? Totoo ba yan? Nagawa ko lang naman yun dahil sa matinding galit ko sa kanya. Dahil sa palagi niya tayong minamaliit. Pero Tonya, hindi sapat na dahilan ang nagawa ni Susan para gawin mo ang bagay na yun sa kanya. Alam kong mali ang ginawa ko, pero wala akong pagsisisi. Nararapat lang yun sa kanya. Patuloy na pinanindigan ni Tonya na tama lang ang ginawa nito kay Susan. Sinikap pa rin nila ng kanyang pamilya na makapamuhay ng maayos. Wakas!